Kumain lang naman ako ng isang pirasong biskwit habang nag-overtime. Pero ang masaklap, nung nakita ako ng manager, bigla ba naman akong pinatawan ng 600,000 multa. Lin Bufon, huwag mong isiping porke nakakuha ka ng malaking order magaling ka na. Ang opisina ay lugar para magtrabaho. Kung gusto mong kumain, sa bahay ka kumain. Malinaw na nakasaad sa rules ng kumpanya na bawal ang sitsirya rito. Alam mo nang ang bawal pero ginawa mo pa rin, kaya lalong bibigat ang parusa mo. Kanselado na ang 600,000 komisyon mo sa kontratang ito. Tinignan ko lang siya at kalmado akong sumagot. Bahala ka. Pagkatapos nun, hinayaan ko na lang at hindi na ako nagpakapagod magtrabaho. Pero dahil doon, lalo siyang nanggigil at hindi na makaupo ng maayos. Lin Bufon, gumawa ka ng public apology. Hihingi ka ng paumanhin sa harap ng lahat sa General Assembly. Pinagmasdan ko ang mukha niyang nanggagalaiti at namumula na sa sobrang galit. Hindi ko mapigil ang mapakuyom ang mga kamao ko. Tapos, mahinahon lang akong nagsalita. Sige ba, napatingin sa akin ang lahat ng mga katrabaho ko sa paligid. Halos lahat sila ay parang hindi makapaniwala sa narinig nila. Tumalikod si Wang Yuerong at narinig ang lagutok ng high heels niya paakyat sa 23 palapag. Nanatili lang ako sa pwesto ko. Maya-maya lang, may lumabas na notification sa main group chat ng kumpanyang 5FO. Si Lin Bufon mula sa sales department ay paulit-ulit na lumabag sa patakaran ng kumpanya. Ayon sa naging desisyon, kakaltasin ang lahat ng komisyon niya para sa buwang ito. May kabuuang 600,000 piso. At mamayang 2:00 ng hapon, kailangan niyang mag-public apology sa harap ng lahat sa General Assembly. Para magsilbing babala sa lahat, gulat na nakatitig sa akin ang mga katrabaho ko. Nag-private message sa akin si Zhang Heng na nasa tapat ko lang na table. 123. Hoy, mukhang nagme-menopause na si Wang Yuerong, praning na talaga. Hayaan mo na siya, wag mo na lang patulan. Napangiti lang ako, wala ring silbi kahit magpakumbaba pa ako. Talagang gagamitin lang niya ako pagkatapos ay itatapon na parang basura. Matagal na niyang inaasinta tong posisyon ko. Nung kinuha ko rito ng dating chairman. Malinaw na ang usapan namin noon, Lin Bufon. Hindi mo na kailangang mag-time in o time out sa trabaho. Malaya kang pumasok at umuwi kung kailan mo gusto. Sa 201% benta na nagagawa ko, sa totoo lang, ako lang ang bumubuhay sa kalahati ng sales department. 10 bilyong piso ang halaga ng kontrata ng M Company ngayon. Ako mismo ang nag-asikaso para sa renewal nito. Sa loob lang ng 1 linggo, natapos ko na agad ito. Siguro, iniisip ni Wang Yuerong na masyadong madali ang ginawa ko. Noon pa man, punong-puno na siya ng inggit sa akin. Sumagot ako kay Zhang Heng. Maghintay ka lang, hindi lang ito basta pagpapahiya sa akin mamayang hapon. May tao ring nakahandang pumalit sa pwesto ko. Bakas ang matinding gulat sa mukha ni Zhang Heng. Pero nagkunwari akong wala akong nakita. Tahimik lang akong umupo sa pwesto ko. Inayos ko ang lahat ng records ng mga kliyente. Pagkatapos ay in-print ko ang lahat ng iyon. Binura ko rin ang lahat ng laman ng data sa work phone ko. Pagkatapos ng lahat ng ito, nagsimula na akong magsulat ng letter of apology. Maya-maya ay bumaba saglit si Wang Yuerong. Nang makita niyang gumagawa ako ng apology letter, hindi niya napigil ang mapang-isi sa tuwa. 2:00 na ng hapon. Dumating na siya kasama ang iba para sa General Assembly. Mahigit 100 tao ang nakaupo sa conference room sa 23 floor. Gusto ko lang ulitin sa inyong lahat. Ang kumpanya ay kumpanya. Huwag ninyong isipin na bahay nyo ito. Paulit-ulit na ang paalala ko sa inyo. Huwag ninyong gawing parang tambak ng basura ang opisina. Pero may mga tao talagang sadyang matitigas ang ulo. Huwag mong isiping porke kinuha ka ng chairman ay kung sino ka na. Yung pagtawag-tawag at pakikipag-dinner para lang makapirma ng kontrata. Sino ba ang hindi marunong niyan? Lin Bufon, pumunta ka rito sa harap at basahin mo ang apology letter mo. Tumayo ako. Naglakad ako sa harap habang ang lahat ay nagtataka at ang iba naman ay tila nanonood ng isang palabas. Tama po si Manager Wang. Hindi ko po dapat kinain yung biskwit sa loob ng opisina. Simula sa araw na ito, tinitiyak ko pong susunod na ako ng mahigpit sa mga patakaran ng kumpanya. Hinding-hindi na po ako muling lalampas sa limitasyon. Manager Wang, wala naman po akong masyadong pinag-aralan. Wala na po akong ibang alam na sabihin. Kung sabi niyo pong bawal kumain, hindi na po ako kakain. Tutal, wala naman palang kwenta itong trabaho ko bilang sales. Mabuti at alam mo yan. Dahil sa paulit-ulit mong paggawa ng pagkakamali, ngayong araw, napagpasyahan ng aming management. Naibaba ka bilang isang ordinaryong sales agent na lang. Ito ang bago ninyong direktor. Si Wang Feng, isang master's degree holder mula sa ibang bansa. Siya ang mamumuno sa inyo para mas lalo pang umangat ang ating kumpanya. Narinig ang matatabang na palakpakan sa paligid. Nagkatinginan kami ni Zhang Heng. Tiklop na talaga siya sa sitwasyon. Lin Bufon, ayusin mo lahat ng hawak mong impormasyon ng mga kliyente. Ibigay mo sa akin ang lahat, para muling maipamahagi ang mga ito. Pumayag agad ako, ni-print ko ang lahat at iniabot sa kanya. Kung sa tingin mo ay kaya mong paamuhin ang mga kliyenteng ito. Sige lang, subukan mo. Nang makita niyang napaka-kooperatibo ko, nagtaka patuloy si Wang Yuerong. Paulit-ulit niya itong sinuri, at nang makasigurong wala itong problema. Doon lang siya tumigil, lalo namang naging mayabang itong si Wang Feng. Kabababa lang niya galing sa 23 palapag.
Lumapit siya sa mismong pwesto ko. At tinapak-tapik ang lamesa ko. Lin Bufan, bilisan mo na. Ligpitin mo na ang lahat ng gamit mo ngayon din. Baka kasi may maiwan ka pa rito. Hindi mo kayang panagutan yun kapag nagkataon. Doon ko lang naintindihan ang lahat. Bilang dating sales director, ang pwesto ko dati ay kasama lang ng lahat. Ang kaibahan lang, ako lang mag-isa sa hanay na ito. Napakaganda ng tanawin. At isang tingala ko lang, kita ko na ang lahat. Pero ngayon, iba na ang usapan. Atet na silang palayasin ako sa pwesto ko. Nilaipat nila ako sa isang sulok malapit sa bintana, tapat mismo sa kanya. Kahit na may aircon ngayong tag-init, bawal daw ibaba ang kurtina. Tumagos ang matinding sikat ng araw sa salamin. Bukod sa nakakasilaw ang refleksyon sa computer. Napakalinsangan pa sa pwestong iyon. Pero wala lang sa akin ang lahat ng ito. Tahimik ko lang na niligpit ang mga gamit ko. At bitbit ang computer ko, handa na akong lumipat doon. Pero pinigilan niya ako. Huwag kang magmadali, kailangang suriin din ng maigi ang laman ng computer mo. Paano kung itakas mo pala ang mga listahan ng mga kliyente? Binuksan ko ang computer. Hinayaan ko lang siyang mag-check hanggat gusto niya. Ako ang personal na kinuha mismo ng dating chairman. Noon, iisang bagay lang ang sinabi niya sa akin. Bufan, ikaw ang may huling say sa lahat ng desisyon sa kumpanyang ito. Nitong mga nakaraang taon, naging sakitin na ang dating chairman. Pumunta siya sa ibang bansa para magpahinga at magpagaling. Kaya ngayon, ang mga ginagawa nila sa akin. Para sa akin, masyadong nakakatawa ang lahat. Alam na alam ko kung anong binabalak ni Wang Yuerong. Malinaw pa sa sikat ng araw ang intensyon niya. Walang iba kundi ang itapon ako matapos akong mapakinabangan ng husto. Gusto lang niyang samantalahin ang pagkakataon para makatipid ang kumpanya. Pero pasensya na siya, hindi ganoon kadaling bawasan ang gastos sa akin. Wala namang nahanap na kahit anong problema si Wang Feng. Kaya wala siyang nagawa kundi kawayan na lang ako para paalisin. Kuya Lin, huwag kang mag-alala. Narito lang kami para suportahan ka. Nag-reply lang ako ng isang smiley face. Pero ano naman ang silbi ng suporta nila? Hindi ako naniniwalang ang mga boss sa 23 palapag ay walang alam sa lahat ng ginagawa sa akin ni Wang Yuerong. Dahil pinili nilang manahimik at hayaan lang siya. Ibig sabihin lang yun, pati ang dating chairman na nasa ibang bansa ay malamang na alam din ang lahat ng ito. Kung ganoon ang sitwasyon, wala na ring dahilan para magtagal pa o makipagtalo ako. Nag-punch out ako sa trabaho gaya ng dati. Wala na akong pakialam kung ano ang naging patakaran noon. Pero simula ngayon, susunod na ako ng mahigpit sa kung ano lang ang nasa proseso ng kumpanya. Siguro naman, wala nang magiging problema roon, di ba? Dati, nakasanayan ko na. Nagabi-gabi ay, may ka-meeting akong mga kliyente para magtsaa at makipagkwentuhan. Pero ngayon, hindi na mangyayari iyon. Dumiretso na ako sa pag-drive pa uwi ng bahay. Humiga ako sa kama kong matagal ko nang hindi napapahingahan. Pinanood ko ang dahan-daang paglubog ng araw. Napakagaan ng loob ko, parang nabunutan ng tinik. Dati, kailangan ko pang palaging samahan ang mga kliyente sa pagkain. Walang katapusang pakikipagplastikan at pakikisama sa trabaho. Sa wakas, maluwag na rin ang schedule ko. Makakagawa na rin ako ng sarili kong mga lakad. Binuksan ko ang cellphone ko. Naghanap ako ng tiket para sa dula. Nagbook ako ng isa para sa sarili ko. Ilang daang beses nang nag-perform yung paborito kong aktor sa dula. Pero kahit isang beses, hindi ko pa siya napanood. Ngayon, sa wakas, may oras na ako. Maya-maya, bigla akong na-add sa isang bagong sales group chat. Ang admin ng group ay si Wang Feng. Mula ngayon, lahat ng sales ay kailangang gumawa ng daily sales report araw-araw. Sino ang kinita? Ano ang pinag-usapan? May interes ba ang kliyente? Kailangan kong ma-check ang lahat ng yan. Kapag hindi nakuha ang monthly quota, babawasan ng 20% ang sahod nyo. Palihim na nag-rant sa akin si Zhang Heng. Tingnan mo nga ang yabang ng itsura niyan. Sabi niya galing siyang ibang bansa. Pero bakit yung mga kinalumaang sistema ang ipinapatupad niya sa atin? Nakapag-sales na ba talaga yan? Akala ba niya ganun kadaling makahanap ng mga potensyal na kliyente? 5 bawat buwan. Nakakasara lang naman ng kontrata ang kumpanya sa loob ng 1 buwan. Dahil sa mga dati na nating kliyente, matumal ang ekonomiya ngayon. Paano magiging madali yun? Hindi naman natin basta-basta makukuha ang malalaking kliyente. At sa maliliit naman, limitado lang ang mga tao rito sa syudad. Talagang ayaw niya kaming bigyan ng pagkakataong mabuhay ng maayos. Nang makita ko ang mga hinaing ni Zhang Heng, simpleng pag-alaw lang ang isinagot ko sa kanya. Chill ka lang, gawin na lang muna natin kung ano ang gusto ng boss. Kuya Lin, papayag ka na lang ba ng ganun? Na basta-basta ka na lang api-apihin ng taong yan. Ako, hindi ako papayag. Kung ako sa'yo, matagal na akong nag-resign. Hindi ko na talaga may sakmura ang panggigipit na ito. Hindi ko na talaga may sakmura. Ganun talaga si Zhang Heng, diretsahan palagi kung magsalita. Nang mabasa ko ang mga sinabi niya, ngumiti lang ako ng bahagya. Hindi na ako sumagot pa. Wala akong minamadali. Darating din ang oras na maiintindihan din nila ang lahat. Kinabukasan, pumasok na ako sa opisina. Nagpasa na ako ng report para sa annual leave ko. 8 taon na rin akong nagtatrabaho sa kumpanyang ito. Sa loob ng 8 taon, hindi man lang ako nakapagbakasyon. Nang ipasa ko yung report kanina, tinitigan ako ng masama ni Wang Feng. Anong ibig mong sabihin, Lin Bufan? Kakaupo ko pa lang sa pwesto, tapos magbabakasyon ka agad. Sinasadya mo ba akong kalabanin?
Masyado naman kayong seryoso, Manager Huang. Sa ilalim ng pamumuno nyo, siguradong makakabawi ang kumpanya natin. Ilang taon na rin kasi akong walang pahinga. Hindi na talaga kaya ng katawan ko. Kaya balak ko munang mag-leave. Para naman makahinga-hinga ako ng maayos. Bibigay na kasi ang kalusugan ko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Bakas sa mga mata niya ang matinding panghahamak. Sa bagay, sa dami ba naman ng malalaking kliyente na sineserbisyan mo? Kapag lampas 30 na ang edad, mahina na talaga ang stamina. Alam kong may pinapahiwatig siya sa mga salita niya. Pinagdududahan niya na baka gumamit ako ng maruming paraan para lang makuha ang mga kliyente. Kapag nagkaroon na ng masamang tingin ng isang tao, mahirap na itong baguhin. Pero sa ngayon, hindi na ako magpapaliwanag pa. Pumirma pa rin naman sa huli si Wang Feng. Tandaan mo ang evaluation sa katapusan ng buwan. Kapag hindi mo naabot ang kota, babawasan ang basic salary mo. 3 buwan kang sunod-sunod na bagsak, mag-impake ka na. At lumayas ka rito, naiintindihan ko. Huwag kayong mag-alala, hindi ako ang aalis. Dahil ang mga dapat lumayas ay sila, hindi ako. Matapos maayos ang lahat ng papeles, nag-impake na ako para sa bakasyon ko. Unang hinto, sa sentro ng probinsya. Ngayon ang araw ng concert na matagal ko nang gustong panoorin. Hinding-hindi ko ito pwedeng palampasin. Makalipas ang 2 oras, kakababa ko lang ng tren. Nang mag-text sa akin si Zhang Heng. Kuya Lin, pirmado na ang kontrata sa Chenwei Group. Sabi ni Wang Yuerong, kay Wang Feng daw dapat ay panggalan ang benta na to. Pagdating daw ng katapusan ng taon, iaakyat pa yan sa taas para airport. Para gawing pinuno ng sales department si Wang Feng. Sa ganoong paraan, pati si Wang Yuerong mismo ay muling mapopromote pataas. Shixen, ang kakapal talaga ng mukha nila. Shixen, hahayaan mo na lang ba silang gawin yan? Shiji, huwag kang mag-alala, hindi nila kaya yan. Maghintay ka lang. Napangiti ako matapos kong i-send ang message na yon. Ang pagpirma muli ng kontrata sa Chenwei Group ay hindi ganoon kadali. Hindi yan makukuha sa pakikipagkainan o pakikipag-inuman lang. Hindi ko na sila pinansin. Ni naka-silent ang cellphone ko. Habang nakaupo sa auditorium, pinagmamasdan ng entablado na 1 metro lang ang layo sa harap ko. Nakakaramdam ako ng sobrang excitement. Sumasabay ang emosyon ko sa bawat takbo ng kwento. Minsan ay natatawa, minsan naman ay napapaiyak. Pagkalipas ng 2 oras, lumabas na ako ng auditorium. Pagbunot ko ng cellphone ko, doon ko nakita ang mahigit 100 missed calls. Sa WeChat naman, sandamakmak din ang mga message. Ang pinakabago ay kani-kanina lang. Galing kay Wang Yuerong, Lin Bufan. Sabi ni Mr. Zhang ng Chenwei Group, may problema raw sa kontrata. Kakanselahin nila ang deal. Ang direktang Luigi ay aabot sa 3 bilyon. Maghanda ka na dahil sisiguraduhin kong masisante ka. Napatawa lang ako at isang pangungusap lang ang isinagot ko. Naibigay na kay Wang Feng ang kontrata, di ba? Noong hindi niya nagawa, sa akin yung isisisi. Kung gusto akong sisantihin ni Manager Wang, huwag mong kalimutang ihanda ang separation pay ko, ha? Pagkatapos kong i-send yun, ibinulsa ko na ulit ang phone ko. Kahit si Zhang Heng, hindi ako makontak. Nag-ikot-ikot lang ako habang nag-e-enjoy sa pagkain. Pero dahil sa walang tigil na pagpasok ng mga message sa phone ko, nagkaroon ako ng ideya sa mga nangyayari. Noong umalis pala ako, binalak ni Wang Feng na makipag-close sa malaking kliyente para makuha ang loob nito. Pumunta siya sa Chenwei Group, at may dala pa siyang mga regalo. Pagdating niya doon, nasalubong agad siya ni Zhang Chengwei. Nalaman niyang siya pala ang bagong director. Kaya tinanong siya ng ilang technical na tanong. Pero si Wang Feng, ni isa walang masagot. Dahil doon, inisip ni Zhang Chengwei na hindi professional ang kumpanya. Hiniling niyang personal na bisitahin ang site. Yung lugar na yun, ilang daang beses ko na siyang sinamahan doon. Si Wang Feng, kahit minsan, hindi pa nakapunta. Pagdating nila, nagkataon namang nasira ang makina. Pinapunta ni Wang Feng ang mga engineer para ayusin. Kaso, walang sino man sa kanila ang marunong mag-repair ng bagong makina. Dati, kapag may problema, ako ang tumatawag ng tao para mag-ayos. Ginamit itong dahilan ni Wang Feng. Sinabi niyang sinadya kong sirain ang makina. Agad na sinabi ni Zhang Chengwei na manloloko raw ang kumpanya natin. Hindi na raw siya magre-renew ng kontrata. Sinira niya ang kontratang ito. Hindi lang nawala ang 3 bilyon. Ininsulto pa ni Zhang Chengwei si Wang Feng. Umabot pa nga sa old chairman ang gulo. Kuya Lin, bumalik ka na, bilis. Nagpaplano na silang tumawag ng pulis. Sinasabi nilang nanloko ka raw ng sadya. Nang marinig ko yun, napangiti lang ako. Alam kong nakikinig sa kabilang linya sila Wang Feng. Kaya diretsahan ko siyang sinabihan. Zhang Heng, ikaw na ang tumawag ng pulis para sa akin. Isang empleyadong naka-annual leave, nanloko pa ng sadya. Wala akong ganyang kalaking kakayahan. Bahala sila kung paano nila gustong mag-imbestiga. Pagkasabi ko noon, ibinaba ko na ang telepono. Nag-text ako sa kanya. Huwag kang mag-alala, nakalib ako ng 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, pagbalik ko, saka natin pag-usapan. Ngayon, tingnan natin kung sino ang hindi makakatulog sa kaba. Samantala, sa opisina, nagpapanik na sila. Manager Wang, tatawag pa po ba tayo ng pulis? Tatawag ako ng pulis ngayon din. Wang Feng, di ba mechanical engineering ang tinapos mo? Magmadali ka, kumuha ka agad ng tao rito. Huwag kang mag-alala, siguradong maayos ko ito.
Pagkasabi niyon, tumawag na siya agad para maghakot ng mga tao. Hindi ko mapigil ang mapang-isi ng palihim sa loob ko. Live broadcast mo sa akin ang nangyayari sa loob ha. Noong makita ko ang itsura ni Wang Feng na ganoon. Wala lang sa akin, hindi ko siya pinansin. Ang alam lang nila, isang hamak na sales agent lang ako. Pero ang hindi nila alam, mechanical engineering din ang kinuha ko. At saka, napaka-espesyal ng kurso naming ito. Ang mentor ko ay isa sa mga pinakamalaking pangalan sa industriyang ito. Siya mismo ang nagdisenyo at nag-asikaso sa makinang ito. Kaya syempre, kaming mga direktang tinuruan lang niya ang may alam kung paano ito gagawin. Dati noong hindi ko pa kaya, isang tawag ko lang, napapapunta ko agad ang pinakabos ng kliyente. Na senior ko rin pala sa paaralan. Kapag pumupunta siya, dinadalhan pa niya ako ng pagkain at inumin. Ito ang dahilan kung bakit basta ako na ang humarap, para ipakita ang mga makina at planta sa malalaking kliyente, at gumawa ng aktwal na inspeksyon. Halos lahat ng deal ay selyado na agad. Hindi lang dahil seryoso ako sa trabaho ko, kundi dahil na rin sa laki ng impluwensya ng mentor at mga senior ko. Ang koneksyon ay katumbas ng pera. Sayang at wala silang kaalam-alam tungkol doon. Kahit nga ang 600,000 pisong komisyon ko, ayaw pa nilang ibigay. Dahil ganyan ang gusto nyo, hindi na rin ako magpapadisente sa inyo. Akala nyo ba kayo lang ang may kapit? Pumasok ka na sa loob at magmasid ng mabuti. Mag-report ka sa akin anumang oras. Magpapakasaya muna ako sa labas ng 1 linggo bago ako bumalik. Sige po, boss. Masusunod po. Nagkataon namang nasa probinsya ang mentor ko ngayon. Pinuntahan ko siya para bumisita at magbigay galang sa matanda. Isinabay ko na rin ang pakikipag-bonding sa mga schoolmates ko. Sa totoo lang, itong si Wang Feng ay peke lang naman ang master's degree. Ang mga repair engineers na kaya niyang kuning trabahador ay mga pacho-pacho lang din na kasing level niya. Pagkapunta nila sa planta, pagkakita sa makina, wala pang ilang saglit, nahanap na agad nila ang problema. Maluwag lang pala ang tornilyo nito. Higpitan nyo lang, ayos na yan. Pagkakita ng mekaniko sa tabi, mabilis siyang hamarang. Hindi pwede, huwag mong gagalawin ang tornilyong iyan. Sabi na ng dating engineer noon, bawal galawin iyan. Madadami ang buong linya. Hindi ko alam na nagtitirik pa pala kayo ng kandila bago magtrabaho. Huwag kang ang manakot, kung talagang epektibo iyan. Hindi nyo na sana ako kailangang tawagin ngayon. Yung kinuha niyang mekaniko, matalik din niyang kaibigan. Agad nitong hinigpitan ang tornilyo. Pagkatapos, pinindot ang button. Habang nagsisimula ng humandar ang mga makina sa loob ng factory, umugang na ang lahat. Sobrang yabang ni Wang Feng. Oh, nakikita nyo, ganyan ang may galing. Hindi ko alam kung ano ang nakita nyo. Sa lokong iyon at napaikot kayo. Buong araw nyo na lang siyang ipinagtatanggol. Hindi pa siya natatapos magsalita. Biglang lumutong at nakarinig ng kakaibang tunog ang makina. At agad itong nanginginig. Palakas ng palakas ang ingay. Natigilan silang dalawa. Bilis. Patayin ang kuryente. Pagkapatay ng kuryente, naglabas ito ng napakatinis at nakakabinging pagsabog. Ano ang nangyari? Bilis, buksan nyo. Tingnan nyo. Pagkabukas na pagkabukas, biglang umusok ang loob. Sira na, wala na ito. Hindi lang iyon. Naputo yung tornilyong hinigpitan kanina. Yung kalahati, naiwan sa pinakailalim ng makina. Kung gusto nyo pang makuha iyon, kailangan ng baklasin ang buong makina. Sa nakita nila, nga silang dalawa. Sabi ko na sa iyo, huwag mong hihigpitan eh. Matigas talaga ang ulo mo. Saan mo ba napulot ang hamog na mekanikong ito? Kung hindi mo kaya, huwag kang magmagaling. Ayan na, ang galing talaga. Tuluyan na ngang bumigay ang makina. Hindi na rin may pinta ang mukha ni Wang Yuerong sa inis. Sige na, tama na yan. Ang engineer natin noong nakaraan ay si Chen Gong mula sa Company Z. Sige, ipatawag nyo na lang siya ulit. Pagkatapos magsalita ni Wang Yuerong, biglang natawa si Zhang Heng. Manager Wang, hindi basta-bastang mekaniko lang si Chen Gong. Isang sikat na big shot yun sa Company Z. Kilalang kilala rin siya sa buong industriya. Akala nyo ba ganoon-ganoon lang siyang ipatawag? Sa tingin ko, kahit ikaw pa mismo ang lumapit sa kanya, hindi sigurado kung pagbibigyan ka niya. Noong nakaraan kasi, pumunta lang siya dahil sa respeto niya kay Director Lin. Anong respeto ang pinagsasabi mo? May ganoon ba siya? Nagmamalaki lang naman yun dahil sa pagiging gwapo niya, di ba? Oh, bakit hindi ikaw ang sumubok kung kaya mo? Sige, susubukan ko. Bakit naman hindi? Pag-aayos lang naman ng makina yan. Pera-pera lang yan, dagdagan na lang ang bayad at papayag na yon. O sige, tama na ang Saturday. Ikaw na ang bahala sa makinang yan. Ako naman ang kakausap kay Zhang Chenghui. Hindi pwedeng mabulilyaso ang kontrata natin sa Chenghui Group sa pagkakataong ito. Akala ko talaga nakalimutan na ni Wang Yuerong, kasi naman, hindi biro kung bumangga sa Chenghui Group. Bigla-bigla silang nagpalit ng tao sa trabaho. Napakaingat na tao pa naman ni Zhang Chenghui. Kaya siguradong magdududa yun kung bakit nag-iba ang mukhang kaharap niya. Napakatagal ko ring pinaghirapan to. Unti-unti ko talagang nakuha ang tiwala niya sa akin. Tapos, kailan lang kami nag-renew, sisirain lang pala nila ang lahat. Ngayon, bahala na sila sa buhay nila. Magdasal na lang sila. Kinuwento lang sa akin ni Zhang Heng kinalaunan na pumunta pala talaga ang mga pulis doon. Noong marinig nilang may nangyayari umanong panloloko.
Agad nilang inalam ang buong detalye ng pangyayari. Pero nalaman nilang hindi naman pala ganoon ang totoong kwento. Sinabun pa nga ng mga pulis si Huang Yuerong at ang mga kasama niya. Hindi ito matanggap ni Huang Yuerong, hiyang-hiya siya at hindi makahinga sa galit. Kaya binalak niyang isisi sa akin ang lahat ng pananagutan. Pero hindi niya akalain na pati ang makina, hindi rin makikasama sa mga plano niya. Dagdag pa tong si Zhang Chenghui na gatong ng gatong sa likod. Naipit siya sa gitna ng gulo at wala nang matakbuhan. Ngayon, hindi na talaga siya mapakali sa sobrang taranta. Doon naman sa panig ni Chen Gong. Wala talaga silang mahagilap, hindi nila siya makontak kahit anong gawin nila. At hindi lang yan ang problema. Sa bawat araw na tenga ang makina at walang nagagawa, kailangan pa rin nilang mag-deliver para sa mga naunang kontrata na pinirmahan nila. Panay na ang tanong ng mga kliyente kung kailan ba maibibigay ang mga order nila. 2 hanggang 3 araw pa ang hihintayin bago makumpuni ang makina. Pero ang masaklap, wala silang mahanap na kahit sinong marunong gumawa. Kapag lumampas sila sa itinakdang oras, wala silang choice kundi magbayad ng dambuhalang penalty dahil sa paglabag sa kontrata. At kapag pinagsama-sama lahat ng mga penalty na yan, malamang aabot sa mahigit 10 milyong piso ang kailangan nilang bayaran. Sa puntong ito, pati si Huang Yuerong ay hindi na alam ang gagawin. Habang ako naman, nasa syudad at kasama ang dati kong propesor. Nakipagkita rin ako sa ilan sa mga dati kong schoolmate. At sakto, narito rin pala si Chen Gong na kanina pa nila hinahanap. Pagkakita niya sa akin, napangiti si Chen Gong. Andito rin pala ang paborito nating junior. Alam mo bang nagkakagulo na doon sa kumpanya nyo? Kung saan-saan na nila ako hinahanap para lang maayos ang gulo. Para ba ipagawa yung nasirang makina? Oo, ano pa nga ba? Hindi ko nga sila pinapansin, Biruin mo, pagkabukas pa lang ng bibig, inaalok agad ako ng 20,000 piso para lang pabalaykan ako agad. Akala ba talaga nila, ganoon ako kadesperado sa barya-barya nila? Natawa na lang ako sa narinig ko mula sa kanya. Akala kasi nila, palagi akong kumukuha ng komisyon tuwing may ipinapagawa ako. Hindi ko talaga akalain na ganoon ang tingin nila sa'yo. Napapatol ka sa ganyang kaliit na halaga. Ngumiti lang ako ng tipid. Ganoon talaga ang tingin nila sa akin. Araw-araw nilang ipinagkakalat na nakapasok lang ako sa kumpanya dahil sa kapit o backer. Sa sinabi ko, napasanggal na lang sa galit ang propesor ko. Hayaan mo na ang mga taong yan, huwag mo na silang intindihin. Kapag may kailangan sila, hayaan mong sila mismo ang lumuhod at magmakaawa sa'yo. Hindi ko pinalaki ang mga estudyante ko para lang bastyusin at maliitin ng ganoon. Ganoon din po ang iniisip ko. Kaya nga nag-leave muna ako sa trabaho para mabisita kayo at makapag-relax. Haha. Mabuti yan. Dito ka muna sa amin ng 1 linggo bago mo sila harapin. Yan din ang nasa isip ko. Ang mentor na mismo ang nagsalita. Wala akong dahilan para hindi manatili. Sa huli, sila pa rin ang nalugi. Tutal, wala naman akong ginawa. Habang yung grupo nila ay halos mabaliw na sa pag-aalala. Nang makita ko ang ganitong sitwasyon, napangiti na rin si Kuya Chen. 1 buong linggo talaga akong nagpakasaya dito. Pagkabalik ko makalipas ang 1 linggo, magulo na ang buong kumpanya. Hindi lang yan, dumating din ang mga matataas na opisyal para magpulong. Halos sumabog na ang cellphone ko sa dami ng tawag. Noong sinabi sa akin ni Zhang Heng ang tungkol dito, kalmado lang ako. Pagbaba ko ng high-speed train, iniuwi ko muna ang mga gamit ko, naligo, at nagpaspa pa. Saka lang ako bumalik sa opisina. Pagdating ko sa conference room ng kumpanya, maraming tao ang nakaupo sa loob. Sinulyapan ko sila, wala ang dating chairman. Pero, si Huang Yuerong ay halos hindi na may angat ang ulo sa dami ng sermon sa kanya. Sinadya ni Lin Bufan. Kung ako ang kailangan ninyo, wala akong problema doon. Pero dapat ding managot si Lin Bufan. Nang makita nila ako, sabay-sabay silang napatayo. Lin Bufan, sabihin mo, paano natin aayusin to? Wala akong alam dyan. Naka-annual leave ako. Kaya wala akong magagawa para tumulong sa bagay na yan. Anong sabi mo? Sinabi ni Chen Gong na wala siyang ibang kikilalanin. Dati, pumayag siya dahil sa personal na pabor sa inyo. Kaya lang siya pumunta para tumulong sa pag-aayos ng equipment. Ngayon, hindi na natin siya makuha. Ang sabi ng Chenwei Group, ikaw lang ang kinikilala nila. At sinabi pa nila, na ikaw lang daw ang makakapagpasalita sa batang amo nila. Ano bang pinakain mo sa kanila at napaniwala mo sila ng ganyan? Si Chen Gong ay, senior, ko sa paaralan. Noong pumunta ako sa kabisera para bisitahin ang mentor ko. Nakita ko rin doon si Chen Gong. Sabi niya, inalok daw siya ni Manager Wang ng 20,000 piso. Para lang pumunta rito at mag-ayos ng isang makina. Isang tinitingalang pangalan sa industriya, para lang sa 20,000. Bibiyahe rito para lang ayusin ang makina mo. Ang kapal din naman ng mukha mo, no? Nga pala, isa lang akong hamak na salesman ngayon. Mukhang wala naman akong karapatang maupo rito sa meeting ninyo. Pasensya na, kailangan ko nang asikasuhin ang mga client ko. Sinabi na kasi ni Director Wang na dapat makakuha ako ng 5 potensyal na client kada buwan. Kung hindi, babawasan ang sahod ko sa evaluation. At kapag 3 buwan na sunod-sunod na hindi ko nagawa, mapipilitan na akong lumayas dito at mawalan ng trabaho. Hindi ko na kayo iistorbohin pa. Mauuna na ako. Sandali lang. Anong klaseng reform ba itong pinaggagawa mo? Ang gulo-gulo, puro kalokohan.
Sino ang nagbigay ng pahintulot sa lahat ng ito? Tinanggal niyo si Director Lin nang walang paabi o pahintulot. Saan mo nakuha ang lakas ng loob na yan? Sa mismong harapan ko pa talaga. Hindi man lang makatingin si Huang Yuerong sa sobrang pagkapahiya habang pinapagalitan siya. Samantalang ako, nakaupo lang sa gilid, naka-cross arms habang pinapanood sila. Walang kahit anong emosyon sa mukha ko. Hindi ako naniniwalang noong pumunta si Huang Yuerong sa 23 palapag para magulat. Ay wala silang kaalam-alam sa nangyayari. Malinaw na alam nilang lahat ang totoo. Pero pinili nilang magmamaang-maangan at magpanggap na walang alam. Ngayong hindi na nila kayang ayusin ang gulo. Saka lang nila ako naalala. Hindi rin naman ako tanga. Bakit ko kailangang tiisin ang ganitong pang-aapi at kawalang katarungan? Kasalanan ko, naging muddled ang isip ko. Ang pinakamahalaga ngayon ay maayos ang problemang ito agad. Lin Bufon, baka naman may magagawa kang paraan. Pakiusap, baka pwedeng papuntahin mo rito ang senior mo para tumulong sa atin. Kapag hindi naayos ang kagamitang ito, siguradong malulugi ng malaki ang kumpanya natin. Ngayon pa lang, milyon-milyon na ang nawawala sa atin bawat araw na nakatigil ang operasyon. Marami na ring mga business partner ang tumatawag at nagrereklamo. At saka tungkol naman kay Chen Hui. Kausapin mo si Manager Zhang tungkol sa pag-renew ng kontrata. Hamak na sales agent lang ako. Paano ko naman pakikialaman ang ganyang kalaking bagay? At isa pa, paano kung magkamali ako at masira ang lahat? Ang laking pera ng kailangan kong bayaran noon. Di ba sinabi mo pa nga dati, sa kontrata ng Chen Hui Group, kailangan kong magbayad ng 3 bilyon. Nagsumbong pa kayo sa mga pulis. Takot na talaga ako kaya hindi ko nasusubukan. Kasalanan ko. Nasabi ko lang naman yun noon. Huwag mo nang masyadong dibdibin yun. Nako, hindi ko na po gagawin yan. Yung simpleng pagsabi nyo lang na yun. Sa sobrang takot ko, lumuwas pa ako ng probinsya para maghanap ng mentor ko. Doon ako umiyak at naglabas ng lahat ng sama ng loob. Sinabi sa akin ng teacher ko, na kung ganoon lang din naman, huwag na lang akong magtrabaho. Kaya niya raw akong ipasok kahit saang kumpanya doon. Sandali lang, Lin Bufon. Siguradong bibigyan ka namin ng maayos na paliwanag tungkol dito. Huang Yuerong, bilang isang manager, naging pabaya ka sa mga tauhan mo. Simula ngayong araw, suspendido ka at sasailalim sa investigasyon. Nakipagsabuatan si Huang Feng sa mga engineer sa labas, para lang sirain ang mga gamit sa loob ng planta. Nag-report na rin kami sa mga pulis. At ngayon, huli na siya. Lin Bufon, kapag naayos na ang pag-renew ng kontrata ni Chen Hui, ibibigay namin agad ang komisyon mo. At bibigyan ka pa namin ng shares sa kumpanya. Papayag ba ang matandang chairman tungkol dyan? Pumayag na ang chairman. Sa katunayan, nagpaalam na rin kami sa kanya. Kaya naman pala nakapagpaalam na kayo. Akala ko pa naman ay wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Sa narinig nila, malinaw na ang lahat. Alam ng matandang chairman ang lahat ng nangyayari simula pa noong una. Ang dahilan kung bakit nanahimik lang siya, ay dahil gusto niyang makita kung ano ang mangyayari kung aalisin ako. Kung maapektuhan ba ang kumpanya o hindi. At kung kakayanin, iisipin na lang nila na paraan yun para makatipid sa gastos. Hindi ko akalain, na pagkaalis ko sa kumpanya, lulubog agad sila sa sandamakmak na problema. Kaya naman, pinalabas ng chairman ang mga shareholders na ito para lang suyuin ako. Naupo na lang din ako sa harap nila, at tiningnan sila ng diretso. Ramdam ko na nag-iba na ang tingin nilang lahat sa akin. Sir Liang, sa totoo lang, hindi naman ako ganoon kaganid. Gusto ko lang namang maging isang simpleng sales agent. Gusto ko ang nakikipag-usap sa mga kliyente. At handa akong makisalamuha sa iba't ibang tao. Pero ayaw ko sa mga plastikan at tradorin dito sa loob. Lalo na yung ugaling gagamitin lang ako pag kailangan, tapos itatapon pag wala ng pakinabang. Hindi ko gusto ang ganyang sistema. I-convert nyo ang mga stocks ko sa cash. At ibigay nyo sa akin kasama ang bonus ko. Simula sa araw na ito, sales na lang ang gagawin ko. Tungkol naman sa pag-aayos ng mga equipment na iyan, 20,000 piso ang service fee sa bawat pagbisita. Bukod pa yan sa hourly rate ko, 10,000 piso kada oras. Kung hindi nyo kayang pagdesisyonan, itatanong nyo na lang sa dating chairman. Tingnan nyo kung papayag siya. Kapag pumayag siya, tsaka tayo mag-usap muli. Kung hindi, kalimutan na lang natin ito. Noong marinig nila ang mga sinabi ko, nagkatinginan silang lahat at tila hindi makapaniwala. Lalo na si Huang Yuerong, halatang nanggigigil na siya sa galit. Alam kong asar na asar siya. Pero kahit anong asar niya, wala siyang magagawa kundi lunukin ang pride niya. Tutal, wala naman akong obligasyong makinig sa mga pambabala nila. At sa pagkakataong ito, naintindihan ko na rin, na lahat ng mga kapitalista ay pare-pareho lang. Gagamitin ka lang, tapos ilalaglag pagkatapos. Kailangan ko ring iparamdam sa kanila ang isang mahalagang leksyon, na ako, si Lin Bufon, ay hindi nyo basta-basta pwedeng api-apihin lang. Wala silang nagawa kaya sa harap ko mismo. Tinawagan nila ang dating chairman na nasa kabilang dako ng dagat, para sa isang video conference. Nang muling lumitaw ang mukha niya sa screen sa harap ko, at nakita ko siyang hindi man lang kumikibo, inilatag ni na Chairman Liang sa kanya ang lahat ng mga hiling ko. Lin Bufon, ako ang kumuha sa'yo noon, di ba? Alam ko namang hindi ka lang basta-basta at may malaking potensyal ka. Pero hindi ko akalain na aabot tayo sa ganitong gulo. Chairman, magpakatotoo na tayo at huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Noong kinuha niyo ako para magtrabaho rito,
Nandoon din si Mentor at saksi siya. Dahil lang sa respeto ko kay Mentor. Kaya pumayag akong pumunta rito para tulungan kayo. Kung alam ko lang na ganito pala ang gagawin niyo sa akin. Sana ay nanatili na lang ako sa syudad. Tama ako, di ba? Ngayon, humihingi lang ako ng nararapat at makatwirang hiling. Ang makinang ito, nakuha lang natin dahil sa tulong ni Mentor. Siya ang naging daan para may angkat natin yan. Kung hindi dahil sa kanya, sa liit at kalagayan ng kumpanyang ito. Hinding-hindi nyo maaabot ang mga kailangang requirement. Alam nyo naman ang ibig kong sabihin sa mga sinasabi ko. Noong inaayos pa lang ang pagkuha sa makinang yan. Ako pa mismo ang lumapit at nakiusap kay Mentor para sa inyo. At ngayong nasa kumpanya na ang makina, ang bilis at ganda ng produksyon natin sa factory ay tumaas ng 30% kumpara dati. Kaya nga naging kampante at panatag ang dating chairman. At dahil nandito ako para mag-asikaso, oras na magkaroon ng aberya ang mga kagamitan. Maging ang maintenance o pag-aayos ay hindi magiging problema. Pero hindi ko akalain na mangyayari ito. Dahil nakita nilang maayos ang takbo ng makina. At mabilis nating naayos ang lahat ng problema. Naglagay pa sila ng isang maintenance technician sa tabi ko para magmanman. Tuwing pumupunta rito ang senior ko, laging nakabuntot ang technician na yon. Balak pa yatang nakawin ang mga teknik at alam ko. Ginagawa nila yon dahil gusto lang nila akong palitan. Noong nakita nilang okay na ang lahat, sinubukan naman nilang sirain ako pagdating sa sales. Sinamahan ko si Zhang Chengwei sa lahat, kainan, inuman, at gimmick. Sa sobrang pagod ko, kumain lang ako ng isang pirasong biskwit dahil hindi ko na kaya. Pero ginamit pa nila yung maliit na bagay na yun bilang dahilan. Para sipain ako palabas ng core team. Kung hindi pa ako lalaban sa pagkakataong ito, magmumukha na talaga akong sobrang duwag. Malinaw na ang paninindigan ko. Sinadya kong mag-leave ng 7 araw para magbakasyon. At ayun, nagkaproblema agad sa kontrata. Pati ang mga makina, nagkalatsalazy na rin. Bukod sa akin, wala palang ibang makakagawa nito. Ngayon lang nila naintindihan kung gaano ako kahalaga. Sige, gawin mo ang sinabi mo. Kailangang mapirmahan ang kontrata ni Chen Hui. At dapat ding maayos ang makina. Pagdating naman sa after sales, kayo sa sales ang magpaliwanag sa mga kliyente. Ang gusto ko, matapos to sa loob ng 1 linggo. Maraming salamat po, Chairman Lin Bufan. Kapag nagtagumpay ito, dadagdagan ko pa ng 1% ang makukuha mo. Dahil dito, may isang bagay akong na-realize. Kapag mayroon kang tunay na galing at kakayahan, walang anumang bagay ang magiging problema. Ang pinaka-importanteng kailangang gawin ngayon, pumunta agad ako sa Chengwei Group, at tinawagan ko rin ang senior ko para humingi ng tulong. Pinapunta ko siya rito para tumulong. Pagkarinig nito, napangiti lang ang senior ko. Sige ba, 20,000 para sa pagpunta ko, at 10,000 bawat oras. Dapat nilang malaman na hindi biro ang galing natin. Senior, kapag ikaw ang gumawa, siguradong maayos to. Sa pagkakataong ito na naayos ang makina, mahigit 100,000 ang nakuha ng senior ko. Paano ba naman, kailangang baklasin ang buong makina. At saka, isa itong teknikal na trabaho. Mabusisi ang bawat detalye. Ilang oras niya itong binaklas doon para mahanap kung nasaan ang tunay na problema. Noong maayos na, binalik niya ulit ang mga pyesa. Kasama ang tulong ng mga maintenance staff. Inabot sila roon ng 10 oras bago natapos. Doon pa lang talaga ito tuluyang nabuo. At dahil sa nangyaring ito, sinisante agad si Wang Feng sa mismong lugar. At ipinakulong pa siya, dahil siya at ang isang maintenance worker. Nakasira sila ng 2 kagamitan na nagkakahalaga ng 10 milyong piso bawat isa. Bukod sa sisingilin sa kanila ang mahigit 100,000 gastos, ay daimanda pa silang 2 ng kumpanya dahil sa pagkasira ng kagamitan. Kahit si Wang Yuerong, walang nagawa para tulungan sila. Pati nga siya, kailangang sumailalim sa investigasyon. At ako naman, nakabalik na ulit sa posisyon ko bilang direktor. Nang maibalik na ang workstation ko, tinitigan ko ang worklog na iniwan ni Wang Feng. Araw-araw, wala siyang ginawa kundi magbasa ng mga files. Walang mga kliyente, 22 at wala man lang kahit anong plano. Napangisi na lang ako ng mapait, isang graduate ng masters na wala namang totoong galing. Nag-ambisyon pa siyang palitan ako sa pwesto ko. Masyadong bilib sa sarili, wala naman sa lugar. Nademote sa kumpanya si Wang Yuerong. Bago siya tuluyang umalis, lumapit siya sa table ko at tinitigan ako. Bakas sa mga mata niya ang matinding inggit. Lin Bufan, ano ba talagang maipagmamalaki mo? Kung hindi dahil sa magaling mong mentor at mahusay na senior, siguradong hindi ka magtatagumpay. Salamat sa papuri mo. Totoo namang mayroon akong mahusay na mentor. Pero dahil din ito sa sarili kong galing. Hindi lahat ng tao ay pwedeng maging apprentice ng isang mahusay na mentor. At hindi lang swerte ang kulang sa'yo, pati na rin ang kakayahan. Nang marinig iyon, biglang namutla ang mukha niya sa galit. Mahigit 10 taon na sa pwestong ito si Wang Yuerong. Pero ang sahod niya, hindi man lang lamang sa akin. Ngayong naririnig niya ang mga sinasabi ko. Hindi niya napigil ang mapakuyom ang kanyang mga kamao. Galit na galit siya pero wala siyang maisagot. Dahil totoo namang mas magaling ako sa kanya. Pagdating naman sa panig ng Chengwei Group, dinala ko siya sa harap ni Chen Gong. Hinayaan ko siyang makita mismo kung paano ayusin ni Chen Gong ang makina. Doon palang gaman ang loob ni Zhang Chengwei. Lin Bufan, nakita ko rin ang 2 yun na pumunta rito noong araw na yon. Alam ko na agad na wala silang balak na maganda. Kaya naman sinadya kong sabihin na gusto kong makita ang mismong site.
At gaya ng inaasahan, walang alam sa trabaho, at walang integridad sa pagkatao. Nasira pa nila ang makina. Buti na lang at hindi ko sila pinansin. Ngayong nakabalik ka na, ngayon lang ako napanatag, dito ko lang naintindihan ang lahat. Ginawa to ni kuya para lang ipaghiganti ako. Ano ka ba, wala nang pasalamat sa ating dalawa. Magkaibigan naman tayo, ilang araw ka na rin hindi nakikita ng anak ko. Dalawin mo naman siya pagbalik mo. Nakapagtataka rin na may autism ang anak ni Zhang Chenghui. Hindi siya nagtitiwala sa kahit kanino. Pero noong isinama ko siya sa labas ng 2 beses, sa akin lang siya pumapayag na makipag-usap. Tuwang-tuwa talaga si Zhang Chenghui doon. Mula noon, lagi na siyang nakangiti sa akin tuwing magkikita kami. Ngayong galing ako sa probinsya, nagdala rin ako ng regalo para sa bata. Tamang-tama para maiabot ko na rin sa kanya. Agad naman akong pumayag. Pagkatapos maayos ang makina, sama-sama kaming kumain. Hinatid ko na ang senior ko pabalik sa istasyon ng mabilis na tren. Tapos bumalik ako para asikasuhin ang renewal ng kontrata. Kasabay na rin ang pag-abot ng regalo para kay Young Master Zhang. Sa loob lang ng 1 linggo, natapos ko na ang lahat ng mga kailangang gawin. Kuya Lin, ang galing mo talaga. Nag-thumbs up siya sa akin. Hindi ko na lang iyon binigyan ng malaking pansin. Pagkatapos ay agad ko nang ipinasa ang kontrata. Pumasok na rin ang komisyon ko sa renewal, libo-libo rin yun. Mismong ang matandang chairman pa ang nag-congratulate sa aming group chat. Hindi na ako kumibo pa. Tahimik ko lang na tiningnan ng buong grupo namin. Simula sa araw na ito, ang grupo natin ay gaya pa rin ng dati. Kung ano ang dapat gawin, gawin natin ng maayos. Hindi ako yung tipong nananabutahe o naninira kapag may bumabagsak. Basta maabot ang sales quota. Kahit matulog ka pa sa opisina, wala akong pakialam. Hindi biro ang maging sales. Mula noong unang araw ko pa lang sa kumpanya, may mga kumakalat ng chismis na ginagamit ko raw ang hitsura ko para makakuha ng benta. Hindi ko bababaan ang sarili ko para gawin ang ganoong bagay. Ang bawat kliyente ko ay pinaglaanan ko ng mahabang panahon para alagaan. Inaalam ko ang mga hilig ng bawat miyembro ng pamilya nila, pati na rin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Sinusuri ko ang lahat ng isa-isa. Bago ako sumabak, sinisiguro kong hindi masasayang ang pagod ko. Kahit nagkataon lang ang pagkikita, kailangan, mula simula hanggang dulo. Inisip ko na lahat ng posibleng mangyari, pati na ang mga hindi inaasahang sitwasyon. At dahil ginawa ko ang lahat ng makakaya ko hanggang sa dulo, doon ko lang nakuha ang tiwala at pagkilala ng mga kliyente ko. Sinamahan ko pa nga noon ang isang matapang na babaeng boss sa Fully Hotel para manghuli ng kalandian. Sumama pa ako sa mga kaibigan niya para bugbugin at pahapangin sa kalsada ang kabit na yon. Sinamahan ko rin ang lola ng isang kliyente ko sa operasyon nito. At kahit noong kainaitan ng tag-araw, sumama pa ako sa matanda sa probinsya para lang mag-ani ng mais. Lahat ng yan, pinasok ko. Kahit gaano pa kahirap o kapagod, hindi ako takot. Ang kinatatakutan ko lang ay ang hindi ako pahalagahan ng kliyente ko. Kaya naman sa loob ng 8 taon ko sa kumpanyang ito, hinangaan talaga ako ng mga kliyente ko. At lahat ng komisyon ko, sulit na sulit sa lahat ng paghihirap ko. May autism ang anak ni Zhang Chenghui. Hindi ako napagod na humanap ng iba't ibang paraan para lang makipaglaro sa kanya. Nag-aral pa nga ako ng mga kurso para lang doon. Lahat yan, para lang matutunan kung paano siya kakausapin. Ang nakikita lang ng mga tao ay sa akin lang nakikipag-usap ang anak niya. Pero hindi nila alam kung gaano karami ang pinag-aralan ko sa likod nito. Nakakuha pa nga ako ng lisensya bilang isang psychologist. Karapat-dapat lang sa akin ang lahat ng ito. Sa akin lang naniniwala ang may-ari ng hotel. Taon-taon siyang lumalapit sa akin para pumirma ng kontrata. Kahit nga noong nag-party ang kumpanya para sa annual meeting. Doon sa hotel nila, binigyan ako ng may-ari ng napakalaking diskwento. Sabi nila, si Lin Bufan daw ay mahusay dumiskarte sa labas. Pero wala silang idea kung gaano kalaki ang isinakripisyo ko para rito. Labag sa batas ang manakit ng kapwa. Gusto ko talagang gamitin ang batas bilang proteksyon. Pero noong tumayo na ako sa tabi niya, at nakisama sa galit niya laban sa kaaway, itinuring niya akong parang sariling kapatid. Sapat na yun para sa akin. Nakuha ko ang 600,000. Idagdag pa ang mga bonus. Nakabili na ako ng sarili kong bahay. Ngayon, nakatira na ako sa isang malawak na luxury apartment. At nakahiga lang sa napakalaking sofa.